Magandang gabi. Itago niyo na lang ako sa pangalang Miko. 20 anyos. Isang simpleng estudyante sa kolehiyo. Tahimik lang akong tao. Medyo nerd pa nga kung tutuusin. Pero itong ikukwento ko, hindi ko akalain na mangyayari sa isang tulad ko na hindi naman lapitin ng babae. May kaibigan akong matalik, si Ian. Simula high school pa lamang ay magkabarkada na kami. Laging sa kanila ako nakikitambay dahil working ang mga magulang ko at madalas wala sila sa bahay. Pero higit sa lahat, dahil sa mama niya, si Tita Sandra. Mga nasa early 40s ito, pero kung titignan mo siya, parang nasa 30 lang. Maputi, makinis, mahaba ang buhok, at malaman ang kanyang hubog na siguradong mapapatingin ka kahit ayaw mo. Sexy. Wild kung manamit. Lagi ring mabango. Palangiti. Palatawa. Pero may kakaiba siyang aura. Isang klaseng lakas ng loob na parang laging nagaanyaya ng tukso. Nabuntis raw siya ng maaga. Iniwan ng lalaking pinakasalan. Kaya lumaki si Ian ng walang ama. At dahil wala silang masyadong kamag-anak, silang dalawa lang talaga sa bahay. Isang gabi, naglaro kami ni Ian ng konsol hanggang madaling araw. Dahil umuulan, pinatulog na ako ni Tita Sandra. Sa sofa lang raw. Okay lang naman yun sa akin. Pero nang mag-CR ako ng bandang 2:00 ng umaga, doon ko siya nakita. Si Tita Sandra, palabas ng banyo. Nakarob lang, pero bukas. Kitang-kitang pang ibaba niya at wala siyang pang itaas. Basang-basa ang kanyang buhok. Amoy shampoo, amoy tukso. Nagkatinginan kami. Uy, Miko. Bulong niya. Hindi ka pa tulog? Para tuloy nalunok ko ang dila ko. Iihi lang po. Ngumiti siya ng mapanukso at tumingin sa ibaba ko. Tapos dahan-dahan siyang lumapit. Ang tahimik mong bata, pero mukhang hindi inosente ang mga mata mo. Sabay tapik sa balikat ko. Good night. Dagdag pa niya, sabay ngiti, at bumalik na sa silid niya. Hindi ako nakatulog buong gabi. Ang imaheng yun ni Tita, umiikot sa utak ko. Kinabukasan ay wala si Ian. May group project daw sila at kailangan sa dorm tumuloy. Ako naman, naiwan na naghihintay ng tricycle sa labas. Nang biglang lumabas si Tita. Wala pa rin bang trike, Miko? Pasok ka na muna. Magkakape ako. Gusto mo rin? Hindi na ako tumanggi. Sa loob ng bahay, naka-shorts lang si Tita na sobrang ikli. At suot niya isang sando na manipis. Halatang walang panloob. Naupo siya sa harapan ko habang iniinom niya ang kape. Ang tagal mo na ring tambay dito pero parang hindi pa tayo nagkakausap ng matagal. Malambing niyang saad habang humihigop ng kape. May girlfriend ka na ba? Umiling ako. Wala po, Tita. Sayang ka naman. Gwapo ka pa naman. Tahimik lang pero mukhang malalim. Gusto ko yan. Parang may kung anong gumapang sa balat ko. Pero hindi ako umiwas. Pagkos, nakatingin ako sa kanyang mga mata. At doon ko siya narinig. Yung tono ng boses na parang hindi ordinaryong tanong ang sunod niya. Curious ka na ba? Po? Takang sagot ko. Sa hubog ng babae. Hindi agad ako nakasagot. Nanuyo ang lalamunan ko. Maya-maya ay tumayo si Tita. Lumapit siya sa akin. Tumayo siya sa harapan ko. Hawak pa rin niya ang tasa ng kape. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tuhod ko. Okay lang yan, Miko. Lalaki ka. Normal yan. Lalo na kung may nakikitang gusto. Hinila niya ang kamay ko.
at inilagay niya sa bewang niya. Napakagat ako ng labi. Tita, shh. Hinalikan niya ako. Malambot ang labi niya. Amoy kape at amoy pabango. Maya-maya'y hinawakan niya ang kamay ko at pinalakbay niya sa harapan niya. Wala siyang panloob. Mainit. Tinatablan ako ng husto. Walang makakaalam nito. Wala si Ian. Ako lang at ikaw. At doon na nagsimula kung paano ko natikman ang putahe ni tita. Sa mismong kusina, pinaupo niya ako sa dining chair. Dahan-dahan niyang tinanggal ang nakabalot sa kanya. Napapapikit naman ako habang dinarama ang bawat haplos, ang bawat halik niya. Ginabayan niya ako paakit ang silid niya. Sa mismong higaan niya, agad niya akong sinunggaban. Nakaramdam na ako ng init, kaya pinalakbay ko na ang kamay ko. Dahilan para mapatali si Tita Sandra. Pwede mo na akong pasukin. Wala na akong sinayang pa na oras. Pinasok ko na ang dapat pasukin. At doon, sa gitna ng init ng tanghaling yon, tinuro niya sa akin ang bagay na hindi ko pa nararanasan. Mainit, mabagal, matindi. Si Tita Sandra, ang ina ng kaibigan ko. Ang una kong naging karanasan. At pagkatapos ng lahat, hinalikan niya ako sa labi at bumulong. Simula ngayon, ako ang lihim mong Pantasya. Simula na may nangyari sa amin ni Tita Sandra, halos araw-araw akong tinatawag ng init. Hindi na ako makatingin ng diretso sa kaibigan kong si Ian. Hindi niya alam habang pinaprank niya ako sa group chat, habang nagyayayang maglaro ng online game, habang nagsasabi ng PRB para lang kumuha ng tubig sa kusina. Ginugulo ko na ang ina niya sa higaan. Paulit-ulit. Walang alinlangan. Bawat segundo sa bahay nila ay isang bagong yugto ng tukso. Minsan, habang nagkakape si Ian sa sala, nasa likod niya ako. Nakaapak ako sa sahig na nakaboxer lang. At si Tita Sandra naman ay nakaupo sa counter. Nakapantulog na suot. Hinila niya ako at binulungan. Ang yummy mong bata ka. Kaya mo pa? Pinalakbay niya ang kamay niya sa ibaba ko. Habang halos marinig ko si Ian sa sala dahil nagreklamo sa ping ng internet. Gabi, hating gabi, tanghali, kahit anong oras. Sa CR, sa silid, sa hagdan. Walang pakialam si Tita Sandra. Wala siyang takot. Wild siya. At siguro, yun ang lalong nagpatindi sa init ko. Pero isang gabi, nag-ibang ihip ng hangin. May pinuntahan si Ian sa probinsya. 3 araw daw siyang wala. Ako naman, agad-agad kong tinek si Tita. Dito ka matulog, baby. Pagdating ko sa bahay nila, naka-dim light lang ang sala. At si Tita Sandra, nakasuot ng sexing damit. Para akong nabato sa kinatatayuan ko. Hindi ako makalapit, pero siya na mismo ang lumapit. Ngayon, wala na tayong iintindihing gising. Pulong niya. Sa wakas, mapapaligaya mo na ako ng walang takas. Walang pigil, buong gabi, at ganun na nga ang nangyari. Dinala niya ako sa silid niya. Piniringan ako, pinahiga, at sa loob ng ilang oras, ginawa niya akong laruan. Minsan ay sinasampal niya ng malambing ang pisngi ko habang nasa itaas ko siya. Sabihin mong gusto mo pa. Tita, ibang klase ka. Hindi mo na ako matatakasan, baby. Ako na ang paborito mong kasalanan. Pinusuan ko ang bawat sandali. Kinabukasan, hindi ako makalakad ng maayos. Wala na rin akong takot. Halos wala na akong pakialam kung mahuli kami.
Pero may isang pangyayari na hindi ko inasahan. Paglabas ko ng CR, tumunog ang telepono ni Tita Sandra. Narinig ko mula sa speaker ang isang boses. "Hello ma, pauwi na ako. May naiwan nga pala akong USB sa drawer. Bababa lang ako saglit bago ako tumuloy sa dorm ulit." Si Ian. Bigla akong napatigil. Napamura. Si Tita, kalmado lang at tumawa pa. "Relax lang baby. Gusto mo ng thrill, di ba?" Bago pa ako nakapagayos, hinila niya ako papasok sa cabinet ng silid niya. Doon ako nagtago. Walang saplot at pawis na pawis. Tahimik lang ako habang kinakabog ang dibdib. Maya-maya'y pumasok si Ian sa silid. Dumiretso siya sa drawer. Nakita ko ang kanyang mga paa mula sa siwang ng cabinet. Ang lapit. Naririnig ko pa ang hininga niya. "Ma, bakit parang amoy lalaki sa kwarto mo?" Napakagat ako sa labi. Si Tita ay cool lang. "Ha? Baka guni-guni mo lang. Naglinis kasi ako, bagong floor wax." Tumawa si Ian. Tapos biglang, "Ma, may boxer sa sahig ko." Kinabahan ako. "Sa akin yun, naiwan ko." Pero si Tita, kunwari lang na na-shock. "Akin yan. Ginamit ko pang tulog. Komportable kaya?" "Iyo, ma. Ang weird mo talaga. Aalis na ako." Tawa ni Ian. Nang makalabas na siya ng bahay, saka lang ako nakahinga ng malalim. At pagbukas ng cabinet, ngumiti lang si Tita. Ang saya ng ganung thrill, di ba? Ngumiti rin ako. Pero sa loob-loob ko, napaisip ako. Hanggang kailan namin to kayang itago? At sa huling gabi ng pag-iisa naming dalawa, bago ko umuwi, binigyan niya ako ng isang tanong na hanggang ngayon hindi ko pa rin masagot. Kung sakaling mahulog ka na sa akin, handa ka bang talikuran ng pagkakaibigan mo kay Ian? Matapos ang ilang linggo ng patagong pagniniig namin ni Tita Sandra, nagsimula na akong mahulog hindi lang sa katawan niya, kundi sa buong pagkatao niya. Oo, ina siya ng kaibigan ko. Pero sa bawat umaga na nagkakape kami na magkatabi, habang kinuksot niya ang buhok ko at tinatawag niya akong baby, hindi ko na kayang ituring lang na init ang nararamdaman ko. Isang gabi, habang mainit ang tagpo namin ni Tita Sandra, "Miko, ayoko ng patagong ganito. Gusto ko ikaw lang. Buo, lantad, laban." Napatigil ako. Paano si Ian? Ngumiti siya. Si Ian, alam na niya. Akala mo lang hindi niya alam, pero matagal niya nang napapansin. Hindi lang niya sinasabi. At isang araw, kinausap niya ako. "Ma, kung masaya ka, huwag kang matakot. Matanda na ako. Hindi na to high school drama." Halos maluha ako sa sinabi niya. "Gusto mo akong ilaban, Tita?" Tanong ko. Hindi na ako si Tita sa'yo, Miko. Sabay halik sa labi ko. Ako na si Sandra. At ikaw ang gusto kong kasama sa bawat gabi, sa bawat umaga. Mula noon, wala na kaming tinago. Hindi man naging madali sa una. Maraming tanong, maraming tingin, maraming judgment mula sa ibang tao. Pero wala na kaming pakialam. Tuwing gabi, ako pa rin ang hinihila niya papunta sa higaan. Tuwing umaga, ako ang nagdadala ng kape sa kanya. At kahit minsan kinukulit kami ni Ian sa bahay, nauunawaan niya. "Huwag lang kayong gumawa ng ingay pag nandito ako, ha?" Biro nito habang nakangisi. At si Sandra, mas naging masaya, mas blooming at mas wild. May mga gabi pa rin hindi ko makakalimutan.
sa kusina habang nagluluto siya ng spaghetti. Nakasuot lang siya ng apron. Walang pang ibaba at walang pang itaas. Pinaupo niya ako sa mesa. Sinunggaban niya ako sa labi. Tinawag niya akong Daddy. Sa sala, habang nanonood kami ng Netflix, bigla niyang sinunggaban ang ibaba ko. Pero higit sa lahat, mas nanamdaman kong totoo to. Hindi lang pagpapaligaya, kundi pagmamahal. 2 taon na kami magkasama ngayon. Hindi ko na siya tinatawag na tita. At kahit halos 20 taon ang agwat namin, siya pa rin ang babaeng ginugusto ko sa bawat araw. Minsan, tinatanong ako ng kaibigan ko, hindi ba nakakailang na nanay siya ng tropa mo? At ang sagot ko, mas nakakailang kung hindi ko pinaglaban ng babaeng una kong minahal ng totoo.